Hello mga ka-Earthlings! For today's video, pinagluluto ako ng aking amo ng lotus root na first time kong lulutuin, kaya mangangapa tayo ngayon. Ganun lang naman yan sila pag may nakita silang link na 2 minutes lang, ipapasa lang nila yan sa akin. Ako na ang bahalang umintindi, bahala sa lasa. Kahit hindi ko pa naman talaga siya natitikman. Ang nangyayari kasi ay tsambahan lang. Pero may mga natututunan din naman ako. At malay natin, soon makapagtayo rin ako ng kainan na Korean kainan. Korean kainan. Ayan, binabalatan ko na yung lotus na isang piraso lang siya pero malaki siya na para siyang labanos na may pagka gabi. Ayun, nalaglag pa kasi mabigat siya tapos may pagka madulas pa siya. Kaya nahihirapan akong hawakan siya. Tapos balatan, talupan kasi nga parang medyo makati din siya Ewan ko lang kung makati ba talaga siya or ako lang yung nangangati. Kapag pala talaga sa ibang bansa, marami kang makikilalang mga gulay, prutas, pagkain na sari-sari na hindi mo naman talaga siya nakikita or nakakain sa Pilipinas. Tapos, iba-iba din yung itsura ng mga gulay dito, gulay sa Middle East at gulay sa Pilipinas. Katulad na yung okra. Sa Middle East yung okra yung maliliit Dito naman yung okra, straight naman. Sa atin naman yung okra, may pagka siya yung paliko tapos yellow green, 'di ba? Dito naman meron yung violet, meron yung talagang straight talaga siya at saka matigas. Pero favorite yun ng amo ko na gigrill ko lang din siya sa asin na may bawang. Yun yung favorite niya na palagi niya pinapaluto sa akin. Tapos ayan, pagkatapos kong balatan yung lotus root, slice ko na siya. So ayan pala yung loob niya butas-butas din. Ang cute, no? Ngayon ko lang talaga yan na experience na lutuin. May mga naiwan pa na itim-itim kaya inaayos ko pa, nililinis ko pa yon. Pero parang normal lang naman ata siya kasi kahit tanggalin ko siya parang pinakaloob niya may itim-itim pa din. Ewan ko lang kung yung nabili lang niya is hindi masyadong maganda or ganun talaga. Hindi ko din alam kasi nga first time ko yang gawin. Dito talaga sa Hong Kong matututo ka talaga mag-isa lalo sa pagluluto. Ilang araw lang nila akong tinuruan. Tapos ang ginawa ko habang nagtuturo si sir or si ma'am, sinusulat ko, inililista ko siya sa notebook. Bumili ako ng notebook na pagsusulatan ko nga ng mga recipe na tinuturo nila sa akin araw-araw. Tapos kapag gabi, yun, binabasa ko yun, pinag-aaralan ko yun. Tapos nung medyo lumalakas na yung connection ko sa kanila, yung sa wifi ba, ganun, pinapanood ko, sinasearch ko sa YouTube kung paano pa yung ibang version. Kasi marami naman yan maraming mga food vlogger na nag-upload yun sa YouTube kung para lang makakuha ko ng idea na ganito pala yun, ganyan pala yun. So ayun, pinagsama-sama ko yun, yung version ni sir, ni ma'am, ng mga food vlogger, pinagsama-sama ko yun para mapag-aralan ko pa talaga siya at matuto ako. Ito ngang cellphone ko, punong-puno na siya sa gallery ng mga screenshot, yung mga recipe pa na hindi ko na maisulat kasi nga minsan wala na akong time, lalo yun meron na akong alagang bata, wala na akong time magsulat, kaya ang ginagawa ko is ini-screenshot ko na lang siya. Tsaka dati natatakot pa akong humawak ng cellphone sa kusina, pero ngayon dahil alam mo napatapos na tayo ng kontrata charot, okay na, naghahawak na ako ng cellphone, pero noon hindi talaga, kaya kailangan memorize ko yun, isusulat ko yun sa notebook, ako yun bumabase ako sa notebook at yun nga dapat yung isip mo matino yung ano bang tawag doon, alerto ka, hindi ka absent-minded kasi talagang kailangan mong maging maayos ang kalalabasan ng lulutuin mo. So ayun na po, na-slice ko na siya. Ang dami niyang kinalabasan ang dami niyang na-slice. Maya-maya lang magpapakulo na din ako ng tubig dyan para kung ba sa Tagalog ay hablusan.
para mawala lang siguro yung patda niya. Kasi medyo mapatda siya eh. Yun, dun siguro ako nakangate, dun sa patda. Uy, sensitive skin yarn. Ayan na nga po, naglagay na ako ng tubig sa kawali. Yung kawali naman namin para naman siyang kaldero, kaya dun ako nagluto. Kasi yung kaldero ko na pangmalakasan ay parang occupied ata yun. May laman yata siya. Kaya doon ako nagpakulo. O dyan ako naglagay ng tubig. So, nagilang ako ng tubig. Tansyahan na lang yan. Tapos yung asin. Nilagyan ko na rin siya ng asin. Kasi parang hablusan yung lotus root. Naglagay din pala ako ng suka. Wala kaming white vinegar. Kaya yan. Apple cider vinegar ang nilagay ko. Social. Hinalo-halo ko lang para medyo matunaw lang yung asin. Dahil yung asin namin ay kasi lalaki ng bigas. So, ayun nga, nakalimutan ko palang buksan ang kalan. So, ayan, hintayin ko lang siyang kumulo para ilagay yung lotus root. Yan, buksan ko na rin yung aming, ano man tawag doon? Yung para lumabas yung yung init niya. Ganun ba yun? Parang yun, nakalimutan ko yung tawag. So, ayan, kita nyo ang panahon, ang init. Ang ganda ng panahon, no? Mga ilang araw uulan na yan. So, ayan na pa, kumukulo na siya. Ilalagay ko na yung lotus root. Mga ilang minuto ko lang naman yung hahablusan para lang siguro mawala yung patda niya. Yun ang parang pagkakaintindi ko kasi yung sa pinasa kasi ni ma'am na video ay Korean yung subtitle niya. Wala siyang English subtitle. Kaya ako, bumabase na lang ako talaga dun sa nakikita ko kung paano niya ginagawa yon. So, gagawa muna ako ng sauce. So, ayan na po yung aking sauce. Lagyan ko lang po siya ng toyo. Korean soy sauce yan. Ilang kutsara ba yung nilagay ko dyan? Isa, dalawa. Yon. Nakalagay doon sa video ay dalawa. Wala ding yan. Hindi ko rin yun alam kasi wala nga English subtitle. So, ang ginawa ko, tinignan ko lang kung ilang kutsara yung ginawa niya. Tapos, ayan, asukal. Naglagay na din ako ng asukal dyan. Ilang kutsara ba? Dalawang kutsara din siya. Tatlo pala. Humabol. Paghahalu-haluin ko lang yung mga sauce na yan. Tapos, saka ko siya ilalagay mamaya doon sa ating lotus root. So, ayan po, nilagay din ako ng corn syrup, pero parang wala na yata. Naghihingalo na yung aming corn syrup, kaya wala na rin. Hindi na rin siya siguro lalasa. Konti na lang kasi yun. Ang hilig nila dyan sa corn syrup. Samantalang sa atin, asukal lang ang pambalansi ng lasa, di ba? Ang susosyal dito, samantalang sa Pilipinas kamahal-mahal ng mga ganyan. So, ayun. Natapos ko na siguro, natapos ko na pakuluan yung lotus root, kaya ayan, igisa na natin siya. Stir fry ko lang siya. So, ayan, nilagyan ko siya ng bawang. Anuhin ko lang siya yung, sabi nila, yun daw bawang, para malaman mo na okay na, kapag nangangamoy na. Ako kasi gusto ko talaga sinusunog ang bawang. Bet na bet ko talaga sunog ang bawang. Yan, tamang halo-halo lang ako dyan. Pag okay na siya, lumabas na yung amoy niya, ilagay ko na yung lotus root. Halu-haluin ko lang din siya. Natakot ako noon kasi sabi ko bakit biglang nagkaroon siya ng itim-itim. Pagkatapos ko siyang hablusan. Tapos yun, sinearch ko naman siya sa YouTube, yung mga niluluto nila. Meron din ganyan. So, yun, sabi ko siguro normal lang talaga na may ganun siya. Hinalo-halo ko lang siya dyan mga ilang minuto. Tapos nilagay ko na yung sauce. Hindi ko na naipakita kasi tumawag sa telepono, may order daw si ma'am. So, ayun, yan na po yung finished product niya. Nilagyan ko na lang siya ng sesame seeds sa ibabaw. Tapos, ayun po, salamat sa panonood. Thank you, Lord. Bye-bye!